Sabi po sa 2 Corinthians 4:6, "For God who said, let light shine out of darkness, may this light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory, displayed in the face of Christ." So, may times po ba na naantik tayo sa isang worship song at pag nag-daily devotion tayo, may isang verse na tumatak sa atin. So right now, while singing this song, hayaan po natin na i-open ng ating Panginoon ang ating puso at ang ating isip sa pagpapalisip. Hallelujah. Let's worship the Lord.
buhay ng bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Iyong kabutihan, Panginoon. The
the shadows, burn like your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. I just want to speak the name of Jesus. All I fear and all anxiety, to every soul that's captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like shine Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for our families. We speak the holy name, Jesus. We speak your name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus from the darkness over every enemy. We declare the victory of Jesus.
ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Buenas noches. Buenos días. Tayo po ay live sa Japan. Live po tayo sa buong mundo, di po ba? Bigla akong sinipon. Kami po ay nagpahinga ng 10 araw at dumalo po kasi kami sa isang tawag na missions conference. Ngayong umaga, kung napunan niyo po yung mga awit, ito po ay patungkol po sa isang gawain na sa aking inaakala ay napakahalaga pong tunghayan sa umagang ito at sa mga susunod na buwan at taon. Kung meron po kayong dalang Bible, samahan niyo po ako sa Acts, sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8. Ang sabi rito ni Jesus, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa magang ito na kami po ay muling mag-aaral ng iyong salita. Samahan niyo po ang bawat, bigyan niyo po kami ng bukas na puso, bukas na isip. Salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sandali lang po. Bigla po akong sinipon. 3 bagay lang po. Buti na lang wala akong timer ngayon, ano? Absent. Walang timer, no, Sister Jane? Wala, ayo. Okay. Sige po. Pinangako ko sa akin sarili na hindi ako lalagpas sa 45 minutes and 2 hours. Isang talata lang po ito. Ang pamagat po na nilagay ko ay puso ng pagmimisyon. The heart of missions. Maalala niyo po yung naganap nung si Jesus po ay nabayubay sa krus, siya po ay nabuhay na mag-uli, at siya po ay bumalik. Di po ba? Yun po ay nangyari sa tatawag nating Pentecostes. No? Pentecost Day. Yun po yung pagbuhos ng banal na Espiritu sa kanyang mga tagasunod nung panahong yon. Hatiin ko po sa 3 bahagi yung ating pong binasa. Basahin ko po uli. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Sa ibang translation po, banal na Espiritu. Kasi medyo Espanyol yung pagkasalin dyan, ano? At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhan bahagi ng lupa. Una po, mahalaga pong unawain natin yung sa unang bahagi. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa nyo ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu. Ito po yung ating Holy Spirit. Sa Gawa 2, talata 1 hanggang 4, ito po yung sinasabi.
Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. At pinuno nito ang buong bahay kung saan sila ay nakaupo. Sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumalagpag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at magsimula magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ito po yung Pentecost. Ito po yung panahon na bumaba ang banal na Espiritu at pinuspos o binabtize yung mga mananampalataya nung panahong yon. Ngayon, atin pong ilagay sa konteksto ito. Sa John 14, ito po ang sinabi ni Jesus. At hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isang mga aliw. Yung mga aliw ay sa English, sa translation sinasabi ay comforter. Pero yun po yung Holy Spirit, yung banal na Espiritu. Nung sinasabi po ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, siya po ay malapit ng mamatay. So, kapag ang isang tagapanguna, ang isang tinitingnan ng isang grupo ay maihiwalay na, ang kaakibat niyan ay matinding kalungkutan. Yun po yung kalungkutan na mahirap pong ipaliwanag. Ngunit kapag alam mong mawawala na yung isang mahal mo sa buhay, kinakailangan mo ng magkaroon ng comfort. Ang sinabi ng Panginoon sa kanila, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay nananatiling kasama ninyo at siya ay mapa sa inyo. Sa 1, pangako yun ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sa aklat ng mga gawa, ito ay naging katotohanan. Madalas po tayo mga Pentecostal na sinasabi nilang full gospel. Minsan tinatanong ko, wala namang kasing half gospel, no? So, ang connotation lang ng full gospel ay yung acts ng Holy Spirit ay patuloy na nagmamanifest, no? Medyo contentious yung issue. Hindi ko na po ito tatalakayin. Ngunit, ang mahalaga po na katotohanan ay sinabi ni Jesus na pag-alis niya, merong babalik na comforter. At ito po ay naganap doon sa araw ng Pentecost. At mahalaga po nating unawain dahil ito po yung sinasabing yung mga alagad na puspos, no? Sa English po kasi yung translation nun ay nabaptize sila sa Spirit. Alam ko po sa ating pinag-aaralan bilang mga Pentecostal, tayo po ay tinuruan ng baptism of the Holy Spirit. Na kung saan ay nagmamanifest yung iba't ibang gawa ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat, yung sinasabi rito na nagsimula sila magsalita sa iba't ibang wika. Kapag tinunghayan po ninyo yung sumusunod na mga talata doon, yung iba't ibang wika doon ay actual pong languages. No? Nagkataon po sila nasa Jerusalem at ang Jerusalem po ay isang cosmopolitan city na maraming Romano, maraming taga Phrygia, taga
buong Asia Minor, nandun po yung mga iba't ibang uri ng lahi. At parang nagpunta ka po sa Quiapo, nagpunta ka dun sa isang lugar na may Bisaya, may Ilocano, ano pa ba? May Kapampangan, may Tagalog. At sila po ay nandun sa kalagitnaan nun. Kaya yung kapangyarihan ng banal na espiritu ay ipinahayag sa bawat isa sa kanilang mga disipulo. At kapag ka ito po ay nilathala, idinrawing, kung makikita niyo po yung mga illustration, yung mga disipulo ay mayroong parang dilang apoy na pumatong sa kanilang maulo. Yun po yung baptism ng Holy Spirit. Yun po kasing, bigyan ko lang kayong maiksing history. Yung Pentecostal movement po ng Christian Church ay matagal na rin po nagsimula yan. So, sa una pa lang nung pagpahayag ng ebanghelyo ng mga missionary at mga ministeryo, ito po ay isa ng bahagi ng katotohanang ipinapahayag na naaayon sa salita ng Panginoon. Ngunit, nung panahon po nila Pedro, sila po ay nagpahayag ng salita ng Panginoon sa iba't ibang wikang nandun sa kanilang kapaligiran. Sino po rito ang marunong ng Kapampangan? Nasa likod, hindi ba? Kapampangan. Halimbawa, nasa isang Tagalog ka, napunta ka sa Angeles City, at ikaw ay binayaan ng salita ng Panginoon o ng kapangyarihan, makapagsalita ng Kapampangan kahit hindi ka marunong ng Kapampangan, yun po yung kapahayagang naganap nun. Ito po ay isang kapangyarihan pinagkaloob ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. At makikita po natin kung bakit nangyari din ito. Kasi sa Matthew 28, bago mamatay si Jesus, ang sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay sa akin. So lahat po ng authority, lahat po ng kapangyarihan, nung nabubuhay pa si Jesus, sinabi niya na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang Ama. At dahil doon, ipinadala niya o isinugo ang banal na Espiritu upang maging hindi lang actually mga aliw o comforter, ngunit siya yung Diyos na namamahay sa bawat isang mananampalataya. Dito makikita po natin na ito pa ay isang event na naganap. Ito pa ay isang kaganapan na natapos na. Ngunit ang konteksto po nito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ang sinabi kasi, ang banal na Espiritu ay mananahan po sa bawat isang mananampalataya. Bakit ba ganun? Bakit ganun yung naging bunga? Tunghayan po natin yung susunod na bahagi. At kayo'y magiging mga saksi ko. Ibig sabihin po ay witnesses. Nung time na binigay po doon sa Book of Acts, ang banal na Espiritu, naging saksi na po sila ron. So, kung may imagine nyo yung kaganapan, sila Pedro at yung 11 pang disipulo, apostol, ay madalas pong nangangaral. At doon pa lang, pinapakita na ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng patay,
nagpapahayag ng ebanghelyo sa hindi nila sariling wika. Sila ay naging saksi doon sa confined area ng Jerusalem. Pagka tinignan po natin mamaya yan sa mapa, makikita po natin kung gaano kaliit yung lugar na yon. Ang sabi, at kayo magiging saksi ko. Bakit? Tunghayan po natin ng Matthew again. Sanay na po tayo dito, alam na po natin ito. Ito po yung sinasabi nating Great Commission. So pagka tinuktong po natin yung Acts 1:8 sa Great Commission mandate, makikita po natin kung ano ang gustong mangyari ng Diyos sa sanlibutan. Sabi po ni Jesus, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Doon sa talatang 18 kanina, sinabi ni Jesus, binigay sa kanya yung full authority. Yung full authority yon ay ang naging yung parang vehicle, yung parang tagahawak ay ang banal na Espiritu. Kaya niya ginawa yon upang tayong mga mananampalataya ay maging saksi ng kanyang kaligtasan. So, mahalaga po na maunawaan natin yung kapangyarihan na nanggagaling sa Holy Spirit ay para tayo gawing mga witnesses. Sino po sa inyo ay napunta na sa korte na nakasuhan na? Nung ako po ay nagtatrabaho pa sa aking corporate life, ang dami ko pong kaso para sa aking kumpanya. Ba't ibang kaso, naging attorney ko pa nga yung kay Erap, yung sa impeachment niya. Anyway, sa korte po kasi, may judge, merong witnesses. Ang witnesses po ay limitado ang kanyang kapangyarihan. Maaari niya lang sabihin yung talagang nakita niya. Kapag hindi niya nakita, ang tawag doon ay hearsay. Ang tawag doon ay chismis. Ang tawag doon ay, ang pangalan niya kasi marites. No? Kung ikaw ay isang saksi, kung ikaw ay isang witness, ang kapangyarihan mo ay nasaksihan mo yung actual na nangyari. Dito, yung mga apostol, yung mga disipulo, nakita nila si Jesus. Nakita nila yung kaganapan. Tayo, nakita ba natin? Hindi, di ba? Ngunit, ipinapahayag sa atin ng banal na Espiritu yung kaganapan sa ating mga buhay ay magiging saksi para sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ako po ay naniniwala na ang kaligtasan o yung salvation ay isa pong personal na desisyon. Hindi po tayo pinilit ng nanay natin, hindi po tayo pinilit ng ating kapitbahay, hindi po tayo pinilit ni kung sino mang nag-share sa atin. Tayo po ay nag-decide dahil ipinahayag po sa atin ang Ebanghelyo. Sa pagpapahayag na yon na nag-share sa atin, kaakibat po nun
yung kapangyarihan ng isang saksi. Yung saksing yon, ang kapangyarihan niya ay nanggagaling po sa banal na Espiritu. Ngunit, tandaan po natin, nang tinanggap po natin si Jesus, ito po ay desisyong personal ng bawat isa. Binigyan ka po ng choice. Minsan, masakit, no? Yung iba kasi nagpapahayag, saan mo gustong pumunta? Sa langit o sa langit? Hindi. Tatakutin ka pa, di ba? Saan mo gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Minsan po kasi, nagiging negative yung dating. Ngunit, sa bawat isa po sa ating nag-decide na sumunod kay Jesus, ang saksi po dyan ay ang banal na Espiritu na dumadaloy doon sa nagpapahayag ng kanyang salita. At sinabi po ni Jesus sa kanyang mga apostol, kayo ang aking magiging saksi. Unawain po natin ang ating mandate, ang ating kapangyarihan ay galing po sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Diyos na buhay at ang banal na Espiritu na nananahan sa bawat isa sa atin. Panghuli po, bilis, no? Brother Bal? So sinabi rito, you will receive power, di ba? And you will be my witnesses. Ito po yung clincher. Balikan ko muna yung isa. May nakalimutan ako dun sa maging saksi. Dahil nga po, sabi rin ni Pablo naman kay Timothy, ito'y mabuti at kaaya-aya sa Panginoon Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkilala sa katotohanan. So yung mandate po for salvation ay ninanais po ng Panginoon na ang lahat ng tao, ibig sabihin po ay buong sanlibutan. Nung nakaraan nagsalita ako, nabanggit ko na mula dong simula na kinreate hanggang sa kasalukuyan ay meron ng 100 billion na tao na dumaan sa mundo. Sa ngayon, meron pong mga 8 bilyong tao. Naisip niyo po ba kung ilan yung 1 billion? Ang isang kontrata po ng flood control ay 100 billion, di ba? Sabi nila. Dami nun, no? Mahirap bilangin. Kapag ka kinurakot, 70% nun, ay 30% lang pala nagagamit sa paggawa. Yung 70 ay, alam niyo na. So, bilyon-bilyong tao na ang dumaan. Hindi po bilyong-bilyong piso. Ang mithiin ng Diyos ay ang lahat ay makarinig at mabigyan ng option o ng opportunity para sabihin niyang, oo, tatanggapin kita, Jesus. At oo, kaya man hindi. Marami pa po kasing hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay mapalad sa dako po ng Pilipinas, no? Napakarami po ng saksi rito. Nakapanood na po kayo ng 24 oras ba yun? Saksi. Marami po tayong paraan. Radyo, TV, mga lumang comics. Ay, kanta pala yun, ano? Dyaryo. Ang dami po. Ngunit, marami rin pong hindi pa nakakarinig, hindi pa nakakakita nung gustong mangyari ng Panginoon. At sinabi ni Pablo kay Timothy, nais niya, nung tagapagligtas, na ang lahat ng tao ay maligtas. Nais niya na lahat ng tao ay
desire ng Panginoon at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang katotohanan ay dala-dala ng isang saksi. Kayo nakaupo dyan at ako nakatayo dito. Tayo pong lahat ay saksi. Saksi ng kaligtasan ng Panginoong Diyos. At ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa atin sa pamagitan ng pananampalataya natin nung siya ay ating tinanggap bilang tagapagligtas. Ngayon, pupunta na po ako sa huli. At yung huling bahagi ng talatang 8 ay ganito po ang sinasabi. Sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhan bahagi ng lupa. So kapag binasa po nating buo, ang makikita po natin yung pagkakasunod-sunod. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa nyo ng banal na Espiritu. At kayo'y magiging mga saksi ko. So sabi ni Jesus, magiging saksi ko. Saksi ng kanyang katauhan, kapangyarihan at kaligtasan. Karuktong nun, saan? Sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sinabi ko po dyan, meron pong global mandate for missions. Kami po ay nanggaling 2 weeks ago sa dako po ng Thailand. Nag-attend po kami ng isang conference. Ito po ay tungkol sa pagmimisyon. Yung grupo pong ito ay nag-conduct na po dito. Sino po ba yung naka-attend ng Missions and Me? Pakitaas po yung kamay. Huwag niyo ibababa yung kamay. Sa 2, 3, 4. Okay, sige pa. Yun po yung grupong pinuntahan namin doon. Sa mga susunod na linggo, kada po ako ay magsasalita. Bibigyan ko po ng focus, bibigyan ko po ng emphasis yung patungkol po sa pagmimission. Ano po ba ang pangalan natin? People's Missionary Church. Tandaan po natin, memorize po ba natin ang pangalan natin? Amen. So sabi po dyan ni Jesus, kayo ay aking magiging saksi. Sinabi niya nung nasa krus pa siya, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ito po yung Great Commission. So, 2 bagay po ang ating tunghayan dito sa panghuling bahagi ng talata. Meron nga pong 2 kaisipan sa global mandate. Ang isa po ay naaayon po sa lugar. Ibig sabihin po, geography. No? At pangalawa po, yung isa naman ay relational. Hinati ko po na lang sa 2 bahagi yung mandate na sinasabi po ni Jesus sa Matthew 28. Kasi kapag tinignan po natin yung ginawa ni Pablo, ay magkakaroon po ng, wag mo mo nang isusulat, kapatid. Biro lang. Ay makikita po natin kung ano yung sinasabi ni Jesus nung siya ay nasa krus at kung ano yung sinasabi niya nung siya ay bumaba nung araw ng Pentecost. So, tingnan po natin, 2 pong kaisipan ang pagmimisyon. Ang sinasabi ko po ay isa po yung geographical. Nilagay ko po dyan ay, hindi ko alam kung ano nakalagay sa munod eh. Ito po ay naayon sa yung lugar, no? Nakalagay dyan, Southern Luzon, o kaya sa Asia, o sa Europa, o kung gusto niyo maging missionary sa Thailand, no? Isa pong example po ay
sa ating tinutungayan ay yung mga apostol. Ngunit ang pinakamahalaga pong ehemplo doon ay si Pablo. Tutunghayan po natin mamaya yun. Meron pong isang missionary sa China. Ang pangalan niya po ay Hudson Taylor. No? Sino po nakakalam ng OMF? So, siya po yung nagtatag no, ng unang pangalan nila ay China Inland Mission. So po isang puti, taga UK, at siya po ay naging missionary sa China. Yun po ay masasabi nating geographical at cultural. So meron pong crossing ng bansa at meron pong crossing ng kultura. Ibig sabihin, si Hudson Taylor po ay isang British at siya po ay nag-mission sa China. So sa mga Chinese. Yun po yung cultural, geographical. Ngayon, maaari naman po kasi magkaroon ng personal o relational missions. No? Tayo po ay hindi, sa English po kasi, no man is an island. Tama po? Lahat po tayo ay may relasyon. Meron po tayong tatay, meron po tayong nanay, maaring wala tayong kapatid. Pero, basically, lahat po tayo ay may network ng family, may network ng relatives, mga kamag-anak, may network ng kaibigan. Kung nag-aaral kayo, may mga classmate kayo. Kung nagtatrabaho kayo, may mga co-workers kayo na meron kayong relasyon. Yan po ay isa ring mission field. Kung naalala, hindi ko alam kung sino yung kasama sa inyo last year dun sa seminar ng PMC, nung tinalakay po yung Great Commission, yung konteksto po noon ay hindi nangangahulugang pumunta ka sa China o pumunta ka sa Japan para mag-mission. Meron pong immediate area o immediate focus na maaari nating ibigay ang ating missionary journey. Tingnan nga natin. Ano yung susunod na? Meron, ayan. So, si Pablo po ay both geographical saka cultural. Siya po ay isang Hudyo at siya po ay nag-mission sa mga hentil. Siya rin po ay merong relational na pagmimisyon dahil sa kanyang paggalugad, nakilala niya po yung kanyang mga anak sa pananampalataya. Next slide nga. Yan po yung area ni Pablo. So kapag nakita niyo po yan, ay makita niyo po yung kulay brown sa baba, ayun po yung land po ng Egypt. No? Yung dilaw sa taas, ay yun po yung bandang Greek. Yung violet po doon, ay yun po yung Italy. Kung napunta na po kayo ng Europe, yan po yung immediate area na ginalawa ni Pablo. So, kapag tinignan po natin yung konteksto ng mission work, ay yun po yung ginalawa niya. Kasi, yung susunod pong slide, hindi yan. Wala na ba isa? Yung dalawa. Pakibalik nga. Wala na iba. Ayan. Yung sinasabi ni Jesus, Jerusalem, Judea at Samaria, diyan lang po sa yan. So, sa Middle East po ngayon, diyan po sa, yung sinasabi, nakikita niyo po yung West Bank, yan po yung dako po ng Samaria nung panahong yon. Ayan po ay occupied na ng mga Israelita. Yung pong nandun, yun po yung ancient map na binabanggit po dun sa aklat ng Acts. No? Yan po yung immediate
na area na alam po ni Jesus nung siya ay nagmi-minister. Jerusalem, Judea, at Samaria. Kapag tinignan po natin, ipinag-aralan yung kanyang pag-ikot, hindi nga po siya lumagpas ng 100 miles mula sa kanyang kapanganakan sa Nazareth. No? Ngunit, karuktong nun, sinabi niya, at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So, ibig sabihin, beyond the borders na nakikita nyo rito, pumunta ngayon si Pablo, yung nakita nating isang mapa. Yan. So, lumaki na. Si Jesus po ay nandun lang sa banda rito. Ito po. Yan. So, si Pablo ay lumawak na. At sa paglawak na yan, umabot po ang salita ng Diyos sa Industrial Valley. Tama po? Tama po. Di ba bakit nandiyan na si Marikina? Okay lang. Nakakamangha dahil yung Ebanghelyo 2,000 years ago, nag-spread na siya. Pero dahil kailangan ganon, hindi pa rin saturated ang sanlibutan. Kaya ang aking tanong sa aking pagwawakas, saan nyo gustong umayo? Saan nyo gustong mangaral? Isipin natin, ang una nating Jerusalem ay ang ating mga kaanak. Kung may kaanak kayo sa California, well and good. Puntahan nyo ron. Di ba, Sister Judith? Kung may kaanak kayo sa Japan, puntahan nyo doon. O di, biro lang po yun. Isipin na lang natin, merong 8 bilyong tao. Ang Marikina, pa-flash nga uli Marikina. Ang Marikina ay merong 250,000 registered voters. Ibig sabihin, ang nagwawakas na naman eh. Ang populasyon po ng Marikina ay mga kalahating milyon, no? At yung green sa baba, doon po tayo, Industrial Valley. Kung yun po ang ating Jerusalem, ano po ang susunod? Alin po ang ating Judea at alin po ang ating Samaria? Wag na po muna nating tingnan yung ends of the earth. Tingnan na po natin yung immediate impact. Kapag nakita niyo yung mundo, yung green po ay puro Muslim yan. Yung pula ay puro po Kristiyano. Iba't iba, nominal o yung mga hindi seryoso sa buhay nila. At yung blue ay iba't iba pong ano yan, meron po diyang Hindu, meron po diyang Buddhist. Yan po ay karamihan sa India, China. Ngunit yung pong green, yun po yung tinatawag lang 30-10 window ng mga Muslim. Sa ating bayan, sa dako po ng Mindanao, ayon po sa statistics, meron pang 13 bayan o 13 tribo ng mga Muslim na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Yan po yung indigenous map ng Pilipinas.
So kapag tinignan po natin, isipin po natin, ipanalangin po natin na ang field of harvest ay napakalawak. Wag na po muna tingnan ng buong Pilipinas. Tingnan po natin ng Marikina. Kung hindi natin makita ang buong Marikina, tingnan po natin ang ating barangay. At ang tanong, saan ka ahayo? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil Ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang aming Diyos na sa lahat ng sandali ay nagkakabukas ang palad para sa inyong mga anak. Panginoon, dahil sa sinabi niyo po sa araw ng Pentecost, samahan niyo po ang bawat isa na isipin, isa puso, na kung saan kami as individuals and as a church, saan kami hahayo, saan kami magpapatuloy ng aming paghahayag ng inyong salita. Samahan niyo po ang People's Missionary Church, Marikina, sa kanyang gagawing paghakbang para po maisulong yung mandate na sinasabi nyo na maging saksi ang bawat isa hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ikaw lamang maitaas, kayo lamang pong purihin sa aming kalagitnaan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.